We'll talk about the blood of the Lamb in the coming days. Amen? It has an issue of the past, but of the present and the future as well. And so, together? Inawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga saserdoteng itinilaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Umawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng karapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, tinubos ka na ba ng dugo ni Jesus? Please be seated. In all scriptures, why the blood? Why center Christianity on the blood? Meron palang ganun, ano? Tayo lang po ang ganun eh. Buddhism, no blood. Hindi pinag-uusapan po yan. Alam niyo po ba, pati ang buhay po ninyo, napakahalaga po ng dugo. Okay? At ito po ay nasa Biblia rin, no? Halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Nasubukan nyo na po ba na magpunta sa mga dialysis center? Nililinis po ang dugo ron. Okay? Alam nyo po ba na kapag tumigil mag-pump po ng dugo ang inyong puso, isang araw tumigil yung puso, ano? Ay agad-agad mamamatay po kayo sapagkat dugo ay napaka-importanteng umaandar. Amen? Pag po kayo ay nasaksak, tumakbo po kayo kagad sa ospital sapagkat mauubusan po kayo ng dugo. Importante po ang dugo. Isang araw, papagupit ako, may aksidenteng nangyari, yung pong gunting nalaglag sa paanong barbero. And may tinamaan pong isang major artery, sumisirit po yung dugo niya at kailangan niyang iwanan ako. Kalahati lang ho yung nagupit sa akin. Nakita niyo yung problema ko? Pero yung pong problema ng mama, mas malaki, no? Mabuti lang, malapit lang yung doktor na nagawan po ng palaan para sandali lang. Tapos bumalik po kagad. At tinapos naman po yung gupit. Mas mahalaga po yung gupit pala. Pero yung pong liver po ninyo, parang walang kinalaman. Meron po malaki pong bagay, ano? Purifying the blood. Yun po ang trabaho niya. The liver processes this blood. Tapos siya po nagbe-breakdown, nagpo-produce po siya, manufacturer po siya ng vial para tunawin po yung mga importante, tumutulong po siya. Nagpo-produce po siya ng mga metabolism para yung mga iniinom niyong gamot ma-supply ng tama sa katawan. Ang dami ho niyang trabaho. At siyempre, dadaan lahat yung mga gamot na yan, yung mga pagkain, nutrients sa dugo. Papilo niyan, linisin yan. Alam niyo po ba na kidney niyo may kinalaman din sa dugo? Lahat po ng fluid, dugo ang pinag-uusapan. Ano po yan? Kidney ang pinag-uusapan po yan. Your kidneys remove acid that is produced by the cells of your body and maintain a balance of water, salts, minerals such as sodium, calcium, phosphorus, potassium in your blood. Alaga pala ito. At mga organ na yan, binigay ng Diyos. Ano? Yung pancreas natin, maliit lang eh. Anong papel niyan? Nagpo-produce po siya ng enzyme na parang juice. Parang juice lang. Ang tawag po ng mga expert dyan, insulin. No?
These are chemical messengers that travel through your blood. Pag po marumi po yung dugo po ninyo, marami pong glucose, yung insulin po niya, yung juice na sinasabi, yung mga enzyme na yon, lilinisin po yung mga sobrang sugar. Kaya pag nawala po yung enzyme na yon, tataas po yung sugar nyo. Ang tawag po sa inyo ay sweet. Alright? So, sa physical pa lang po yan, ha? Kasi pinipilit ko pag-aangin itong Revelation. Bigat naman itong mga salita rito. So, pilitin po natin maging magaang para basahin nyo talaga, no? Now, why the blood of the Lamb? Importante po pala yun, no? Pinatay ka, sabi po, sa kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan. Sino po siya? Si Jesus, da? Pinatay po siya, sabi niya, tapos yung dugo mo, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao. Kanino po tinubos? Again, hindi po kay Satanas tinutubos, ha? Tinubos po tayo para sa Diyos. Amen? We are redeemed from the anger of God, from the wrath of God. Kailangan po may bayad, eh. At ang tayo pong qualified, hindi po tayo. Kasi po ikaw, pwede mo pambayad yung dugo mo, pero kulang. Ilalabas po ng Diyos yung timbangan niya. Sasabihin niya, tinimbang ka, ngunit. Napanood niyo ba yun? Para saan po yung dugo ng Panginoong Jesus? Para sa tao. Amen? Ordinary people, special people, wicked people, saint-looking people. Ano ka? Ano ka ron? So dahil po dyan, habang pinag-aaralan na ito, be introvertive. Ano? Be introspective. Silipin natin yung kaluluwa natin kasi bakit kailangan yung Diyos ihandog niya ang kanyang sarili sa atin? Bigyan ko yung isang sample ng isang masamang tao. Ha? Patay na po ito pero grabe po, gumawa sila ng pelikula eh. Hindi ko pa napapanood pero nasa Netflix po siya nakasalang daw. Ang title po ay The Most Hated Woman in America. Ang pangalan po niya ay si Madeleine Murray O'Hare. 1964 pa po yung buhay niya. Pero na-interest ako, ba't ginawa ng pelikula to? Mantalang patay na. Tapos ang nakaka-intriga yung title, The Most Hated Woman in America. Powerful po, napakatapang. Ha? Pinakialaman po niya yung mga public schools. Sabi niya, bawal relihiyon dito. Ha? Walang magsasalita no, Jesus, Jesus na. Galit po talaga kay Jesus. Isa po siya sa mga nag-endorso ng no prayers in public in America. No Bible study. Mga ganon. Ayaw niya yung mga ganyan. Yung relihiyon niyo sa simbahan na lang, pwede. Nung pong nagpunta sa Amerika, sila Aldrin, nagkaroon po ng communion ho pala ron, pinatanggal niya po yun, hindi po nalathala yun eh. Pero ang nalaman ng mga tao, nagkaroon po ng Bible reading, scripture reading, binasa po ang Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kinontra po niya yun. Sabi niya, bakit yung pinapabasa yung Word of God dyan? Hindi po nalathala yun, hindi po nakarating sa atin. Ngayon lang po lumalabas ito. Okay? Imagine, si Aldrin nagbasa ng Bible from the moon. Isa po sa inoppose niya, yung nativity scene was displayed in the text sa Capitol's Rotunda. Sabi niya, walang Christmas, ha? Ayoko yung mga ganyan, ha? Powerful woman. Pero ang dami po nagagalit. Tapos yung pera ng Amerika, may nakalagay po rito, in God we trust. Sabi niya, meron siyang mga kinausap ng mga senador dyan. Dapat tanggalin yan. Alisin natin yung praise din dun sa Pledge of Allegiance na we are under God. Mag-isip kayo mabuti, ha? May mga tao palang ganito kasi sa Pilipinas po, tinuro sa atin yung for God so loved the world, di ba? But there, even if the gospel came from America, there are people who so hated God there. And one of them is Madeleine. Grabe nga lang ho ending ng buhay nito. Kinidnap po sila isang araw, kasama po yung anak niya, siya, saka po yung apo po nila, at nawala po siya for a long time. Meron pong note na nakalagay na just for a trip, namasyal lang.
Pero nung makita ng mga pulis yung bahay niya, ay naku, hindi ito yung planong mamamasyal. Kasi po karambola, may nakakalat na mga drugs and all that. Natagpuan din po siya, alam niyo kailan? 2001 lang po. He was killed by another atheist, American atheist employee na napagbintangan niya na nagnakaw ng pera sa organization nila. Pinagputol-putol po yung katawan niya at natagpuan sa iba't ibang mga dako. People are so hateful of him. And so mag-isip kayong mabuti, asan ang Diyos sa mga panahong ito, sa mga panahon na ang puso mo punong-puno rin ng galit. Sa isang kamag-anak, isang taong hindi nagbabayad ng utang, ang dami nating mga galit. Bakit tayo papansinin ng Diyos? Pinapansin po tayo ng Diyos. Ang problema po, ang layo po ng isip natin sa Kanya, kaya isa po sa paraan niya ay mga dilubyo. Are you with me? Do you understand Revelations now? Pwede na tayo umuwi, ano? Now, yung panalangin po ba natin may bisa sa panahong ito ng mga dilubyo? Isa po sa inaabangan sa langit, ang ganda nitong Book of Revelation, yung mga prayers ng mga hinirang. Can we read together? Ready, go. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Kasabay ng insenso, meron din palang insenso sa langit umuusok. Tapos kasabay nito, yung mga prayers, umaakyat din sa langit pala. Tanong mo ngayon katabi mo, umaakyat ba sa langit, sa trono ng Diyos, yung panalangin mo? Hindi ho ako nagpe-pray simulan na po. Ganyan po pala ang picture. Sumasabay sa insenso ng mga angels, yung pong prayers po natin. And so what did you utter to God this morning? Did you remember your neighbor, your barangay, the nations around us? Medyo delubyo po talaga. Hindi mo makalain, Paano babaha sa mga disyerto? Ang Amerika po at ang Paris, ang ganda po ng drainage system yan. Paano babaha? May mga panahon po ng paniningil ang Diyos. And hindi pa po katapusan yan. It is a wake-up call for the nations. Amen? So meron po bang gigisingin ng Diyos sa mga kaalahay po natin? So the question today is, will these prayers work? Kasi po ganito po mag-isip ang mga tao. Ang mga Pilipino, lalo-lalo na, ang Pilipino po ay madasalin. Okay? Ang pilisa sa mga Pilipino philosophy, kahit di po siya nagbabasa ng Bible, ay lagi naman ako nagdadasal. Lagi ko namang naiisip si Lord. Kaya pag pinuntahan natin sa mga bahay-bahay, okay lang po ako. Lagi ko naman pong kakausap si Yahweh. Pinapakinggan ba? Look at this sample prayer. Can I pray a gay way? Ito pang prayer ng isang gay. Sabi niya, Lord, naunawaan mo naman ang feeling ko sa kanya. Di ba? Pag sinabi mo nagpe-pray siya, yan po pala ang prayer niya. Maunawaan siya ni Lord. Isipin nyo kung papakinggan ni Lord yung mga prayer na ganyan. Can I pray a thief way? Umaakit ba sa langit yan, mga ganyan? This is the Book of Revelation. Sabi niya, Lord, alam mo naman ang pangangailangan ko. Diba? Kukunin ko lang po sandali yung cellphone ni Rosel. May alam pa ako isang mamahaling cellphone, 65,000 Naunawaan ni Lord yun, may pangangailangan ako. Are you with me? Ganun po pala mag-pray. Kaya po pala sabi ko, madasali naman ang Pinoy, ba't nagka-loko-loko minsan ng buhay? Can I pray an adulterer way? Lord, total naman, pogi po ako. Ini-enjoy ko lang po mga nilalang nyo. Okay po ba? May mga prayer, hindi po papanginggan. Talagang nagdadasal po sila. Panoorin niyo po yung mga artista. Pag kami umiiyak na artista, in-interview ni Boy Abunda, agad-agad sasabihin, we'll remember you in prayer. Nagpe-pray nga kaya? It is something that has to be evaluated today. Kasi po, nag-aabang pala ang langit ng mga payak, mga maayos na mga panalangin sa panahon ito. Tanong, tinutugon po ba ng Diyos yung mga yan? Nauunawaan po ba talaga ng Diyos ang mga panalangin natin? Ito po sabi ng Biblia.
hindi ka uunawain ni Lord. Hindi ho siya ganun. Binigay niya yung kalooban niya, hindi para i-compromise. Susunod po tayo dapat. Together? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Kaya po pala sinulat ang Biblia. Amen? Sinulat ang Biblia, hindi para, Lord, galit na galit talaga ako, patayin mo nga yun, Lord, patayin mo nga. Hindi ho gano'n. Hindi ho papakinggan ni Lord yung mga panalangin gano'n. Meron po siyang kaloobang binigay. Vengeance is mine, says the Lord. Forgive your enemies. Love your opponents. Bless those who curse you. And so these instructions are something that we would have to be conscious about in our prayer time. Amen? Ha? Sabihin sa katabi mo, pag-pray mo ako, ha? Pero susunod ka kay Lord. Hindi ka hihingi ng pangunawa. Pinoy ho philosophy yun, ho ba? Maunawa naman tayo ni Lord siguro. Ngayon po, ang sagot po dyan ay, hindi ka uunawain ni Lord. Amen? Is that clear? Now, ito ang sa malupit. Di dumating na mga delubyo. Future po ito, ha? Yung pinanood natin kanina, past na po yun. Pero meron pang future na mga delubyo. Ano yun? Lindol, hindi pa binanggit doon. Ha? Yung forest fire, hindi ko maintindihan yan. Paano nagkakaroon ng forest fire? Pero sa kanila po, sa Amerika, nangyayari. No? Sobrang init, no, Raymond, no? Pero mo yung init, nakaka-produce ng baga, nagpo-produce ng apoy. Dito sa atin, yung init dito sa atin, sanay na tayo, no? Ngayon, ito pong resulta sana ng mga dilubyo. Nagulat po ako kasi meron po palang ganito sa future. Basahin natin uli, ha? Sabay-sabay. Ready, go. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi, hindi sila tumalikod, ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pila, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig o nakakalakad man. Tigilan na po ang pagtingin sa mga pampaswerte. Kani-kanino pa tayo tumatawag? Let's begin to repent from all this. Kasi gusto po ng Diyos, sa mga dilubyong ito, lalapit tayo sa buhay makapangyarihan Diyos. Naku, yung negosyo ko, nababankrupt, humihina yung aking kabuhayan, kapos na yung aming income, magsisi sa kasalanan, lumapit sa tunay na Diyos. Amen? But very consciously, ha? Isipin mo, ano talaga ang ayaw ng Diyos sa buhay ko? Yun po pala ang leksyon ng lahat ng mga pagbubuhos ng mga mangkok ng galit ng Diyos. And so, understand why Jesus came, why He died. Mamaya po, magko-communion po tayo. Ha? Kailangan pong isipin nyo na pandemic is not effective to some people. Mga peste rin po ito, mga salot, it is not effective to some people. Is it to you? Is it to us? So, hihimasin ba natin lamang ang ating sarili? Okay lang yan, okay lang yan. O talagang susubsub tayo with great remorse and tell God, Lord, I was wrong. Amen? Sabihin nga natin kay Lord John, Lord, nagkamali po ako. Patawarin mo po ako. Make a habit of repentance. It is a perpetual repentance that we needed. Now, eto na, ha? Kanina, mga ordinary people, regular people, let me bring you to some special people, okay? Powerful people. Kasi kasama sila sa tutubusin dapat, pero they turn their backs also. Ang tawag po ng Revelation dyan ay the beast. Bagsik naman. Huwag kayong matatakot sapagkat hindi po talagang halimaw yan. Pero asal halimaw, asal hayop. Kaya po, nung sinusulat ni John, sabi niya, tao to eh. Pero grabe namang asal nito. Hindi natatakot na pumatay, pumuksa. And so, gumamit po ang Revelation, napakaraming mga symbolism, napakaraming mga dynamic equivalence. At ito po ang isa sa meaning yan. Ang halimaw ay parang leopardo, wika niya. No? Ang leopard po ay ano
walang pakpak. Pero dito, sabi niya, may pakpak, mabilis gumalaw. Ha? Ibinigay ng dragon sa halimaw. Sino po yung dragon? In the book of Revelation, the dragon is Satan. Okay? Ang halimaw naman, ito po yung mga Antichrist. Pero meron pong the beast. Ibig sabihin nun, merong isang maghahari na diktador ng lahat ng mga asal hayop. Galing po kay Satanas pa lang, sariling lakas sa trono upang magkaroon siya ng malawak na kapangyarihan. Amen? Pero hindi ho ganyan ang itsura. Nag-describe po siya ng isang simbolo, remember, parabolic, symbolic. Ganyan po ang Book of Revelation. Pero may tinutukoy po siya sa isip niya na tao, hindi na natin kilala, di ba? Some scholars perceive that he must be referring to Nero. Kasi po talaga pong salbahe si Nero. Siya po nagpasunog nga ng buong Roman Empire during his time. Isa pong picture ng beast ay yung pong kaibigan pala ng beast ay dragon. Ha? Binigyan ng kapangyarihan ng dragon ang halimaw. Sabi niya, anong klaseng mga tao yan? There are people who are greedy for power. Tao po kasi itong tinutukoy niya eh. No? People who are destroyers of life. They can be hungry for fame. Gusto lagi nasa limelight. Pinag-uusapan siya ng maayos. Hindi ho pwedeng kontrahin. And so during this time that it was being written, John identifies with the needs of the people who are being devastated by the beast. Ngayon, lalayo ko ng konti yung isip nyo. Sa panahon natin ngayon, inihanda ko kayo kasi po, magbibigay po ako ng mga mukha rito, ha? Pero hindi ko sinasabing sila yung Antichrist. Pero potentially, because of current events alone, mga kwento lang po ito na makukuha natin sa mga news today. And so it can describe a potential beast if the Antichrist will come now. Let me give you one picture. Ito, grabe ho ito. Kilalang-kilala ni Pongs to. Kumpare niya ho ito. Dubai. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the absolute ruler of Dubai and the Prime Minister of UAE. Yung anak po niya, nagtangkang tumakas. Nung mahuli po siya, di in-interview po ng mga reporter, ba't ka tumatakas? Ang sarap ng buhay mo sa Dubai. Ha? Sabi niya, hindi niyo kilala yung tatay ko. Salbahe yan. And he began to describe the details. Ito po, medyo hindi po pogi yung itsura nito. Bibigyan ko isa, medyo pogi, magkakaras kagad si Jen. Okay? Ito po, grabe ho itsura nito, pamatay. Gusto niyo ibigay yung anak niyo dyan. Muhammad bin Salman or MBS. Kilalang-kilala po siya. Grabe ho ito. Binabasa ko po yung account niya. Mga Google report lang po. You can read it yourself. Ha? Unahin natin yung maganda. Maganda ba to? He had 30 wives and had fathered 36 children. Pogi ho kasi talaga. Ha? Okay ba yan? Pwede ba sa anak niya yan? Balbas na balbas pa lang sa katangos ng ilong. Oh. Grabe. Pang Hollywood eh. Pero may konti hong problema. By the way, ito maganda pa rin kwento to, maganda pa rin. Because of his leadership, na-transform po ng gusto yung ang Dubai. Katabi nito, Rosel, yung Qatar, di ba? Malapit yan eh. Iba pang kwento na, pinakailaman din niya yung Qatar. Ngayon po, ang mga babae, pwede na po kumuha ng driver's license. Ngayon po, nakapagdadrive ang babae. Tumataas po yung human rights po nila. Galing eh. Isa po sa pwedeng mangyari, yung single men saka single women now can socialize. Hindi po mangyayari yan nung araw. Pwede na po sila mag-party, pwede na po magkwentuhan, pwede na po mag-text, hindi na po sila sasabihan ng malaswa ka. Hindi ho ganun. Pwede na ho ngayon, parang Pilipinas na po sila. Inggit po sila sa atin. Except for some problem, binabantayan po siya ng Human Rights Watch. Criticize arrest of media po ito, and rivals
saying it was an attempt by MBS to show that he would not accept criticism to his rule. Okay? In 2017, Saudi security forces arrested several hundreds of the richest people in the country, allegedly in an attempt to combat corruption among the higher echelons of Saudi bureaucracy. Sa kanila po lang po yan. Iba pa po, pag nabasa nyo na paano niya pinakialaman yung Lebanon, paano niya pinakialaman yung Egypt. Isang araw po, dumalaw po yung parang presidente ng Lebanon. Pinag-resign po niya. Salita lang po. At nagbigkas po ng resignation statement sa sobrang takot. Prominent royal family members remained detained without any apparent legal basis in 2021. They include former Crown Prince Mohammed bin Zayed Nayef. Ito po, mas senior po sa kanya yan, dapat mas susunod po na leader po ng Saudi. Okay? Pero kinausap niya po itong si Mohammed bin Nayef. Sabi niya, mag-resign ka at tinatanggihan mo ang lahat ng kapangyarihan at aspiration na maging crown prince. Nag-resign po kagad sa sobrang takot. Kasama po rito si Faisal bin Abdullah, na-detain po noong 2022, and they were held largely incommunicado. Hindi ho pwedeng makausap ang pamilya. Bawal ang cellphone, lahat po yan. Are you with me? Do you understand what I'm talking about? Pwede po na sa panahon natin, the Antichrist is alive and is now gaining grounds to control not only his own nation, but the world. I'm not concluding na siya yun. Pero ang dami pong powerful people. Yung iba nag-iisip si Elon Musk. Kasi siya po pinakamaraming pera ngayon . Okay? Pero ang bait po na yung Elon Musk. Hindi po siya pumapatay ng tao. Technology lang po talaga siya. Pero siya po pwede pong kasangkapanin. Magiging partner po talaga. Ang Antichrist po kasi pwedeng dalawa mukha. One is political and one can be religious. Who could that be? Who could they be? Now, why people would go through tribulation? Ask that question. Lord, di ho ba, pwede ho bang exempted na kami? Ngayon, ang church po natin, may doctrine po tayo ng rapture. Ang paniniwala po natin, tinuro po sa atin to, pinasa sa atin to from generation to generation, that the Protestant church, the Baptists, the Methodists, even evangelicals believe that we will be taken away before the tribulation happens. Okay? So, salamat sa Diyos, may faith po tayo. Bakit? Ang turo po ng Bible ay the wrath of God is not for us. Okay? Pero po pwede kaya, nasa umpisa, makita nyo lahat ito bago kayo kunin ni Lord. So, maaring mahintakutan po tayo. And so, it has to be advanced to you. And so, we ask this question. Pastor, may maiiwan po bang mga taga-MCC? Hey, that's a serious question. Each one would have to ask this question, maiiwan ba ako pag dumating ang Panginoon? Hindi ba ako masasama? Hindi ho po pwede sagutin ng pastor yan. Ang makakasagot po niyan, yung inyong matamang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? Hawakan nga natin puso mo. Lord, nagsusuko po ako ng aking buhay. Sasama na po ako sa simbahan. Amen? Kasi po yun po paraan hindi ho pala paraan. Yun ang manifestation. Kapag ka ikaw may pananampalataya ka, may binubuhos ka sa mga tao. Anong binubuhos mo? Yung testimony mo. Yung patotoo mo ng pagliligtas ng Panginoon Diyos sa iyo. Now, eto na. Dadagdagan ko po yung philosophy ng mga Pilipino kanina. Kanina ano yan? Nagpe-pray naman ako. Ito po, Pinoy na Pinoy po ito. As long as I'm happy, it's okay. Gusto po ng Pinoy talaga, dapat masaya tayo lagi masaya. Ang laki ng problema niyan. Kung ganun po ang philosophy po niyo. Halimbawa, if I make life to women, I'm happy. So, hindi po pala joy ang highest good ng heaven. Do you understand that? O ayaw ba ng Diyos na sumaya ko? Hindi. Ang gusto ng Diyos, you delight yourself in the Lord, not in the world. Alright? If I get somebody's money, I'm happy. Nagkautang ako sa kanya, tatanga-tanga talaga yun, hindi ako masingil-singil. Nagtapang-tapangan lang ako, hindi na naningil. Edi you're happy, pero yari ka kay Lord.
If I get revenge, I'm happy. Naku, huwag niyong panonorin to si John Wick. Pakalupit ho nung pelikulan to, puro dugo ho yan. Tinetrain ho yung utak natin na tanggapin na pag nagalit ka, barilin mo bigla. Maghiganti ka. Pinatay lang ho yung aso niya eh. Pinatay niya ho yung buong gang. Dahil gang naman yun, sabi niya, ay buti ng patay. Gumaganon ka na ngayon. And so your joy may contradict scriptures. Do you understand? Malaki yung problema yan. Ha? Kapag yung kasigayahan mo, iba na sa turo ng Diyos. Ito pang isa pang philosophy ng mga Pinoy. Dahil sa yumaman na po maraming mga Pilipino, naggandahan ng buhay, sabi niya, yumaman ako dahil masipag ako. Hindi naman ako nagpe-pray. And so, ang dulo ng buhay niya, I don't believe in God. Okay? Pero ito, pinapasa lang po sa kanya, wala pong original na Pilipinong ganon. Ang Pilipino po, madasalin, matamatawag sa Diyos talaga. Pero, let me give you one example. Paano nyo sasagutin niya sa mga anak nyo na nagyayamanan? Okay? Halimbawa, sabihin nyo, hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi niya, halimbawa, pakita ko sa'yo. Merong isang magandang kotse, very expensive, very luxurious eh. Okay? Meron bang gumawa niyan? Meron, di ba? Meron bang manufacturer yan? Meron. Kung yan ay Rolls-Royce, kung yan ay Lamborghini, may manufacturer yan. Paano kung walang pangalan, ordinaryo lang? May gumawa pa rin yan. Nabangga yung kotse mo. Sasabihin ko ba, walang gumawa dyan? Di pala? Hindi po tama yun na porke nagkasakit ka, nagka-cancer ka, nasunog yung bahay mo, nagkaroon kayo ng aberya ng asawa mo, sasabihin mo, walang Diyos. No, it's a poor logic. So dapat babalik po tayo sa mga tanong na ganito. Siguro ay, mali po yung nobody made this car. No, hindi po ganun, no? Walang gumawa ng kotse nito, walang gumawa. Bigla nilang, kaya nagkaloko-loko yan, kaya nabangga yan, walang gumawa niyan eh. Hindi ko ganun mga tuwiran. Pwede pong ganito siguro. Something's wrong with this car. Di pala? Nagkaroon ng diferensya. Siguro, something's wrong with me. Mali yung mga disposition ko, kaya nagkahiwalay kami yung mag-asawa. Kaya na-bankrupt yung negosyo. Kaya nagkasakit ako, namatay ako ng maaga, kasi something's wrong with my disposition, not my maker. So, tumulong po kayo, magpaliwanag sa maraming mga kabataan ngayon, mga guro, na nagsasabi, atheist tayo nag-i-impluensya ng mga anak natin. Excuse me? Hindi porke masama ang loob mo sa Diyos, walang Diyos. Baguhin ang mga paniniwala nga. And so righteousness is our highest good, not your joy. Ayusin ko yung buhay ko, sasaya ko. Amen? At sasaya rin ang Diyos. So ganito po isa sa mga regalo ng Diyos sa'yo, yung dugo niya. Ang regalo mo naman sa Kanya ay puting lino. Okay? Ano yung sabihin nun? Mabubuting mga gawa. Can we read together? Nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag na mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Amen? No? Gusto pala ng Diyos, magbihis ka ng puting lino. Symbolism na naman yun, no? Nasa Book of Revelation. Sabihin ba nun, bibili ko ng lino sa SP Dry Goods? No, symbol lang po yun. Ibig sabihin po nito ay, dadamihan ko ang aking mabubuting mga gawa. Ngayon, babait ako sa aking kaaway. Papatawarin ko yung aking anak, hindi ko siya babatukan. Hindi na ako mangungurot. Hindi ko na bubugbugin ang aking mister. Dumadami po kasi ngayon ang battered husband. Dahil ang bigay po ay 500 per day lang ayusin natin ang ating pagkain. Ang mga tinitinda natin, lahat ng yan. And so, the blood of the Lamb produces righteousness in you. Amen? Ang ganda. Talaga? Oo, pag tinanggap ko si Jesus, tatanggapin ko ang kanyang bayad sa aking mga kasalanan. Mawawala ang galit ng Diyos sa akin. I will be inspired. I will be driven to produce tremendous amount of righteousness. Aayusin ko yung aking pag-aaral, yung aking pagtatrabaho. Magiging tapat ako sa aking asawa. I will be rewarded by God. Ang regalo ko sa Kanya, puting lino. Amen? Ganda. Ganyan po pala ang mga dulot ng banal na dugo ng Panginoong Hesus.
And so, why do we suffer? Bakit may mga suffering sa mundong ito? Ang ganda po nito. Memorize nyo nga ito. Pa-print nyo nga po ito. Padala nyo nga sa mga kaibigan nyong masama ang loob sa Diyos. Pero atheist na raw siya porque may suffering? No. Together? Ready, go. Ang kalungkutang yon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Amen? Ay, ginamit ng Diyos yung pagkakasakit ko, yung pagkakaroon ng dengue, yung pagkakabangga ng sasakyan. Hindi para maghinagpis. Ano ba naman yan? Broke na nga ako. Ang dami pa nagkakasakit sa pamilya. Yung kamag-anak ko, hihingi po ng tulong sa akin. No. Huwag ko mong init ang ulo po ninyo. Ginagawa po ng Diyos yan kasi huwag kang titingin sa iyong kapangyarihang gumawa ng pera. Kundi lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ang dami palang nangangailangan. Palakasin mo po ako. Makabawi ako sa negosyo ko, sa aming kabuhayan. Tutulungan niyo po ako, Panginoon. Huwag niyo sasabihin kaagad na pinabayaan na ako ng Diyos. Walang kwenta siya. Huwag po kayong gaganon. God wants you to go back to Him in repentance. Why? This is the purpose of your difficulty. This is the purpose of your pain. This is the purpose of your trouble. To go back to God. Amen? Hawakan natin puso natin. Sabihin nga natin, Lord, bring me to a perpetual repentance. Ibig sabihin po nito, araw-araw nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Pinapahayag natin sa Diyos, mangmang po ako, Panginoon. Ang laswa ko mag-isip, rebelde ko, mga tuwiran. Tulungan niyo po ako magpakumbaba, maging mahinahon, at maging matulungin sa aking pamilya at sa aking kapitbahay. Amen? Ano po mga hirap nyo? Ang dami pong hirap. Palagi ko si Madeline, ang dami niyang kasipayuan sa buhay. Hindi sapat yun upang labanan ng Diyos. Tatawanan lang po tayo ng Diyos. Hindi siya matatakot sa atin. Ang gusto po niya, kumakatok siya sa iyong puso, lalapit ka sa Kanya. And so, today, gusto kong i-define yung mabuti to. Are you just regretful or repenting? Ang laki kong kaibahan yan. Naku, pambihirang Lord. Maling-mali, sising-sisi talaga ako. Bakit ako nagtaksil sa asawa ko? Nabuko tuloy ako. Nagsisisi ka lang ba o tumatalikod sa kasalanan? Magkalaki ho yung kaibahan eh. Ang bihira, bakit ba? Nabuko ko sa pagnanakaw namin sa aming opisina. Natanggal tuloy ako. Sising-sisi ko. Yun po ang regret. Hindi po tayo nagsisisi kasi nabuko, nahuli, nagkasakit, napahiya. Hindi po yun ang repentance. Regrets lang po yun. Nais pala ng Panginoon Diyos. Magpasya kang mali yung ginawa mo, humingi ka ng tawad sa Kanya, at talikuran na ito. May the Lord be merciful to us. How foolish could we be? Hingin natin ng tawad sa Diyos yung ating mga kamangmangan, ang ating panliling lang sa kapwa, pagtakbo natin sa mga responsibilidad, hahabulin tayo ng mga krimen, ng kalamidad, hahabulin tayo ng lahat ng kamalasan. Pinapahintulot ng Diyos ito kasi kumakatok siya sa ating mga puso. Maya't maya, sasabihin natin sa Panginoon, nagbabalik loob ako sa iyo. Ayoko pong manatili sa aking pagsalangsang sapagkat ayokong matapon ang banal na dugo ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Come on, speak to the Lord. Speak to the Lord right now. At mamaya, paghawak natin ng mga elemento, ipahayag mo sa Kanya ang pasasalamat dahil binigay niya ang Kanyang banal na dugo at ang Kanyang buhay. Come on, speak to the Lord. Rededicate your life to Him. Speak to God. Sabihin mo sa Kanya, gusto ko pong magpagamit sa iyo. Ayokong magwaldas ng buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga adhikain ng mga kapatid kong ito. Marahil yung iba pang pamilya. Yung iba, some are struggling with illnesses, with tremendous financial difficulty. But we pray, Lord, that they will learn to recover because they will get inside the programs of Christ Jesus the Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you.